Yun nga ho guys, marami na naman naghahanap kay First Lady Liza Marcos kasi nasa Amerika na naman ata si First Lady. So parang nagtatanong kasi mga ibang tao, lalo pa ibang vlogger na hindi ba boboto ang First Lady? Di ba botohan na next week? Di ba May 12? So nagtataka sila. Nabuhay na naman tuloy ang issue doon tungkol doon sa nangyari nung mga nakaraang buwan nung doon din sa Amerika si First Lady Liza Marcos na di umano ay may kasamahan nga itong na dedo na isa sa entourage niya di umano ha. Hindi natin sure kasi wala naman tayo doon sa pinangyarihan eh. Kumalat lang itong issue sa social media kaya nababalita din natin. So yun di umano nga may ganong istorya. Tapos nung after ilang couple of months na, nung mga nakaraang weeks lang ba to, itong nagpahayag si VP Sara na ito, pakinggan natin guys ha, tungkol doon sa, inline ito doon sa nangyari sa Beverly Hills ha. Police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Liza Marcos. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikita white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. So para kasi ang gustong ipahayag sa analysis ko lang ito ha. Sa gustong iparating ni VP Sara sa kanyang mensahe, noong kung totoo man ho itong nangyari doon sa Beverly Hills nung doon pa nga yung First Lady sa Amerika, kung totoo itong may nadedo nga itong kasamahan niya na entourage, isa sa entourage niya, parang ang gustong iparating ni VP Sara, ano ba, biglang hinuli ang kanyang ama na si Pangulong Duterte para pantakip issue doon sa issue naman di umano na nasangkutan ni Liza Marcos kung ito maitotoo. Ayan, parang ganun yung nakikita ko na pattern ng kwento. Ayan ho At doon na naman lumabas yung pahayag ng Malacanang after ng pahayag nito ni ni VP Sara guys. Pakinggan natin tong pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ayan. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Yung sinasabi niya siguro records guys no kasi 'di ba pag lumilipad tayo pag sumasakay tayo ng eroplano dadaan tayo sa airport of course and may mga record diyan sa mga bawat immigration ng bawat bansa. So dito sa immigration natin pwede natin ma-check dahil siya naman high profile high ranking official naman ito si VP Sara dahil nga pangalawang mataas na leader dito sa bansa natin ang nasabing anak ng dating Pangulong Duterte. So pwede niya i-check doon sa immigration ng Philippines kung may dumating na Liza Marcos nga nung certain date at day na yan at araw na yan. Ayan ho. Yun siguro yung sinasabi ni Claire Castro na may records dyan. Ayan ho March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? di ba? Parang umuulan sa amin, no? Foggy yan. Kasi yung lumang phone ko ito kasi yung isa ng Lovat ba? Lovat. Ayan nga. So, dahil nga dyan sa pag-post ng mga dati, ng mga pictures doon sa Facebook account ni Liza Marcos, naglipa na nga itong pangbabash, no? Pag kokomento ng mga ibang tao na, ay, edited yan, hindi totoo yan, wala sa Pilipinas, si Liza Marcos, ayon sa mga nagko-comment, ayan ho. To the point nga ho na yung mga ibang picture ni First Lady Liza Marcos, inedit na nga. Meron pa ako nakita doon na
Yung nakatayo siya, tapos yung parang sa long table, may mga kasama siya sa table, tapos siya nakatayo. Siya lang bukod tangay na nakatayo. Ngayon, parang ginawang joke kasi yun ng mga tao, inedit nila. Kayo ha? Salbahe kayo. Nilagyan nila ng diaper si nagkaroon ng diaper si First Lady doon. O, kayo naman ha. Tapos kaya daw para hindi makita yung upuan ni First Lady, yung upuan ng bata, ng baby ba? Yung parang sa mga kinder ng baba, ganun. Ayun. So, yun lang ho. At sinundan lang natin itong issue na ito. Pinagdugtong-dugtong lang natin. Dahil nga, biglang naglabas nga ng pahayag itong si VP Sara tungkol dyan sa nasabing issue na prior sa pagdakip ng kanyang tatay. At nung idinakip, at nung biglang ang nahuli ito si Pangulong Duterte, ngayon lang ho nagsabi yan si VP Sara na parang na-link ata doon sa analysis ko, parang ang ibig sabihin ni VP Sara, panangkip butas para matakpan yung issue, kung totoo man, yung issue kay First Lady Liza Marcos doon sa Amerika noong mga kapanahunan na yun. Ayan. Kung totoo ha, that is allegedly. Ayan. Kasi wala naman tayo doon sa pinangyarihan. Kaya, nakikita ko lang na based sa pahayag ni VP Sara na parang yung pagdakip kay dating Pangulong Duterte, para pantakip doon sa issue, di umano ni Liza Marcos sa US. Ayun nga.